Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay ano ang kailangan malaman sa kinakaharap na sitwasyon. Kasi feeling ko, mabigat ang energy mo. Pagod ka, may kinakaharap kang problem, iniisip, or dinaramdam. Alamin natin kung ano ang nangyayari. Ito yung message ng mystical cards sa iyo. Merong situation at saka emosyon na patuloy na dumadaloy. Isabay mo na sa pagdaloy na mai-release yung mga sitwasyon na nagpapahinto sa iyo. Posibleng merong person na nagpapainit ng ulo mo o nagkukwento sa iyo ng negatibo na hindi nakakatulong sa iyo para mag-progress ka. Itong card naman na ito ay tumutukoy din sa naunang card na pasulong ka na eh. Kumaga nakalimot ka na sa situation. Pero merong person na bumabalik na nagpapaalala sa iyo. Posibleng family member o meron kang napanood o merong nagkwento sa iyo. Posible rin yung ayaw mong makita or ayaw mong makausap. Ikaw mismo yung umiwas sa negatibong person or negatibong sitwasyon. Ikaw yung mag-apply ng renewal or pagbabago sa buhay mo. At saka nakikita ko sa cards mo yung number 3. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng universe na magkaroon ng paghinto sa buhay mo. Itong bottom of the deck mo na ang alamin natin. The Lovers. Itong card mo ang nagsasabi na napapaligiran ka ng mga taong totoong concern at totoong mahal ka. Ito yung mga taong nagpoprotekta sa'yo at saka pinoprotektahan ka rin ng spirit guide mo. Iwasan din na kausapin yung sarili ng negatibo. I-apply yung self-love. Kasi yung binubuka ng bibig mo na negatibo patungkol sa iyo, yan yung negatibo ng nakaraan. Nag-heal ka na, kaya ito yung dapat mong pairalin. At soon, makikilala mo na yung totoong taong magmamahal sa iyo at positive ang dapat mong simulan. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading na kahit ano yung edad mo, ano man yung gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kung gusto niyo ng saktong reading, magpa-private reading kayo sa iba kasi hindi na yan kaya ng schedule ko. The Fool, 8 of Cups, 3 of Wands. Positive yung mga cards mo kasi kumikilos ka para sa sarili mo. Lumalayo ka sa sitwasyon na negatibo. Ang ilan, may mas malaki kang pangarap na makapunta sa ibang bansa or pupunta ka pa lang. Ang ilan sa inyo magta-travel ka or magkakaroon ng trip. Lahat ito makakabuti sa iyo kasi magkakaroon ng renewal. Yung makakapag-start ka ulit ng fresh.
Poprotektahan mo na kung ano yung nasa isip mo, feelings mo, teritoryo mo. Magdedesisyon ka na para sa sarili mo. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, nagdadagdag ka ng negosyo or iniisip mo na magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Ang ilan sa inyo, ang trabaho mo sa labas, hindi ka sa office. Marami kang kausap, ka-transaksyon. Posibleng ang ilan sa inyo, nagpupunta pa kayo sa isang lugar na para makapag-usap ng mas maayos sa career o negosyo. At saka ang advice ng mga cards ay masasain mo pa yung sarili mo sa pakikipag-communicate nang makarating sa kapwa mo yung totoong hangarin mo sa career o negosyo. Para sa ilang single, kung nagkaroon man ng panloloko sa nakaraan or inabandona ng person ang relasyon nyo, kasi meron ka pang bagong makakarelasyon na habang nagtitrip ka or nasa ibang bansa. Ang ilan sa relationship dahil nga LDR ang relasyon nyo ng person mo, pareho kayong hirap sa situation. Pareho man kayong Pilipino or ibang lahi ang person mo. Nagkakaroon man ng space para magpalamig habang mainit pa yung sitwasyon, pero nakaka-move forward pa rin ang relasyon nyo na kayo pa rin yung magkarelasyon. At saka pinapakita rin sa cards na gusto ng person mo na magkasama na kayo, pwedeng sa bansa natin or sa bansa nila. Three of Swords, the Temperance, Ten of Pentacles in reverse. Nagkakaroon kayo ng personal issues ng person mo. Pwedeng patungkol sa relationship o kaya yung communication sa person. Pwedeng karelasyon mo ito, katrabaho mo, kakilala, or loved one na nagpapasakit sa damdamin mo, yung communication nyo or sinasabi niya sa iyo. Sinusubukan mo na magkaroon ng ibang pananaw sa situation na to para mai-apply yung kapayapaan. At ang unang nagiging problema ay yung financial. Nahihirapan ng ilan sa inyo na mapunan yung pangangailangan sa money or mga responsibilidad. Sa family mo man or duties mo sa trabaho mo or negosyo, nagkakaroon ng kakulangan. Lalo na't ang ilan sa inyo, nagkakaedad ka na o kaya gusto mo na mag-retire sa trabaho mo or iniisip mo na yung future mo. Kaya pagdating sa money, nagiging maingat ka. Isinasaayos mo kung saan dapat nakalaan yung kita mo or yung financial na meron ka. May ilan na gumagawa ng kasulatan o kaya will and testament. Pero tama yung isinasaayos mo lahat sa career mo man, sa negosyo or mga personal issues para walang pagkalito. Para sa ilang single, dahil sa hindi ka trinato ng tama ng dati mong nakarelasyon, ito'y nagiging trauma mo. Kaya ang ilan sa inyo, hindi mo gusto magkaroon ng long-term na relasyon. Para sa ilan na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na nakafocus sa problem, kaya ang tingin yung solusyon ay paghihiwalay na lang. At ang advice ng mga cards ay kailangan nyo mag-usap ng seryoso para malaman nyo kung ano yung punot dulo ng problema. Huwag magdesisyon agad-agad ng pansarili.
the Sun in reverse, Six of Swords in reverse, the Magician in reverse. Kung ano man yung mga gumugulo sa isip mo or may katanungan ka, hindi pa ito masasagot sa ngayon or kahit sa future. Pero kung mag-e-effort ka na matutunan or mapakinggan yung situation, merong progress. At saka nakadalawang cards na meron talagang person na tumatakas sa pinangako or situation. Hindi ito yung tamang solusyon kasi babalikan ka pa rin ito kahit takasan mo. At ito rin yung magiging dahilan ng delay na mangyayari sa buhay mo. Kaya sinabi na sa mga cards mo na hindi gusto ng universe na ma-stuck ka sa anumang situation. Katulad ng ginagawa mo noon, panatilihin na mabalanse mo yung situation kahit na hindi maunawaan ng kapwa mo. Mauunawaan din niya unti-unti. Kung kinompronta mo na hindi ka sinagot, yun na yung sagot. At kailangan mong mag-move on at i-release kung ano man yung mga sitwasyon na hindi ka magigain ng kasiyahan. Para sa kalusugan, itong tatlong cards na nagsasabi na posible pa rin ang healing sa iyo, pero medyo matatagalan ito. Pero kung meron kang mental health issues, agaran ito guys na kailangan mong magpatingin sa doktor. Lalo na kung meron kang mga hindi kinakayang situation, kailangan mo na makakausap. Ingat din sa aksidente, sa tubig, o kaya yung mabilaukan ka. Sa paghihinay-hinay, kailangan positive yung tahakin mo. Kalimutan yung mga negatibo. Para sa ilang single, unti-unti yung healing na nagaganap sa buhay mo. Hayaan mo muna na mag-heal ka para maka-attract ka ng positibo sa love life mo. Magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at saka mas piliin na maging masaya sa buhay mo kahit na single ka. Kasi meron pang mas higit na makikilala ka na magseseryoso sa iyo. Pero sa ngayon, healing muna ang unahin mo. Ang ilan sa relationship, ito yung panahon na nagkakaroon ng pagsubok ang relasyon nyo. Ito naman yung mga cards na feelings ng person mo na pwede rin napakita kung ano yung feelings mo. Kahit na may nangyayaring issue sa person mo, pinipilit pa rin niya maging masaya sa bawat araw na nagdadaan sa buhay niya. Nagpapalipas itong person mo na para maharap nyo ng kalma yung problema nyo or kinakaharap na sitwasyon. Ang gusto kasi ng person mo kapag ka nagkakaroon kayo ng problema, yung pareho na malamig ang ulo nyo. Kahit na meron kayong problema, naiisip pa rin ng person mo kung ano ba yung maganda nyong gawin para makapag-bonding. Kasi sa ngayon, ginagawa niya itong mag-isa. Gusto na rin ng person mo na matapos na kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap nyo kasi pareho na kayong naaapektuhan. Gusto niya na ng kapayapaan at saka healing sa situation nyo. Kasi klaro na sa person mo kung ano man yung nangyayaring sitwasyon sa inyo at saka humihiling din siya na sana magkaroon na ng kapayapaan sa relasyon nyo or sa situation na kinakaharap. Paulit-ulit yung person mo na gusto niya ng makawala sa sitwasyon na ito. At para ipagpatuloy kung ano man yung mga napag-usapan nyo or naunang plinano.
Maraming naiisip yung person mo pero patungkol sa positibo na makakatulong sa inyo. At base sa card na ito, focus ang person mo sa kung ano yung mga memories na dapat yung gawin together at saka kung ano yung mga bagay na makakapagpalimot. Gusto niyang ibalik yung mga palagian yung ginagawa na bonding. Yung makapag-usap, kumain sa labas, manood ng sine, mga activities na ginagawa nyo ng sabay or nagkakatulungan. At ituloy ko lang para sa ilan sa relationship, pinapayuhan ka ng mga cards na huwag mong manipulahin yung person mo sa kung ano yung gusto niya at ayaw. Isipin din kung ano yung feelings at gusto ng person, yung magkaroon kayo ng kasunduan. Gemini, Scorpio, Taurus, Libra, Leo, Aries, Virgo. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. B, E, X, L, H, K, I, G, V.